hanap buhay, trabaho, at pangkabuhayan. Iyan ang nawala sa halos daan-daang trabahador at negosyante sa naganap na clearing operation sa Trade Barangay 1 sa bayan ng Calamba. Masakit mang isipin para sa mga mamamayan lalo na sa mga nawala ng hanap buhay, ngunit kailangan nila itong tanggapin. Hirap, pagod, at panibagong simula na naman ang kanilang kailangang harapin. Hindi madali ang magtrabaho, lalo na kung minamaliit ng iba ang trabaho mo. Maaaring dahil sa iba-iba nating pananaw at antas ng buhay. Pero, hindi mapagkakaila na pare-pareho lamang tayong naghahanap buhay para sa sarili-sarili nating pangangailangan. Iba-iba tayo ng opinyon, pananaw at pangunawa sa bawat bagay at pangyayari. Kaya sa dokumentaryong ito, matututuhan natin na mas umintindi, mapalawak ang ating mga isipan at iangkop ang ating mga sarili sa pinagdadaanan, naranasan at kinakaharap ng ating mga kababayan dito sa Calamba dahil sa nangyaring clearing operation. Maraming trabahador at negosyante ang naapektuhan dahil sa ginanap na clearing operation. Kaya ang karamihan sa kanila ay wala na lamang nagawa kundi humanap ng panibagong pwesto at panibagong mapagkakakitaan. Simulan natin silang tanungin kung gaano na sila katagal nagtitinda sa Mayriles bago pa sila palipati ng pwesto. Ano pa ako, 1996 ako nagsimula. 1996 po? Nung masunog ang palengke, doon ako may dinala. Galing po kayo lumang palengke, tapos Riles po, tapos pumunta po Nung masunog ang palengke natin, doon, doon kami dinala sa Riles. Doon sa train na yun. Matagal din kami doon. Yung may-ari nito, tsaka yun, isa. Ano lang ako din eh. 3 years. 3 years. Matagal na rin naman po yun. Sa kanilang pinagdaanan, alamin natin kung ano ang pinakamalaking hamon na kanilang naranasan matapos nilang umalis sa dati nilang pwesto. Mahina pa dito. Ang daming palengke. Hati-hati ang mga tao. Hati-hati. O paano tayo paano kikita ang mga tindera? Meron sa Riles, meron dito, meron talaga sa bayan. Talaga yung sa bayan, hindi naman pwede umalis yun dahil palengke talaga natin yun. So, simple lang yun eh. Katulad yung mga estudyante, bago kayo natuto, siyempre, nag-aaral kayo, pumapasok kayo dun sa mga sitwasyon na like this, yung thesis ninyo. Yung palengke kasi, matagal na nakatayo. Kaya maraming tao. Yung lumang palengke. Unlike dito, nung bago buksan ito, madalang ang tao. Bago na naman. Tulad na bago mapag-iisip namin dito, wala mga tao. Nakakaranas kami dito na masiraan ng isda. Masira Na po. itapon. So, malaking epekto rin po yun sa kita po. Talaga mahirap. Pagka bago ka pa lang, kung bago pa lang nakikilala, hindi pa alam ng mga mamimili. At siyempre nasama rin po, Na naandun nandun na. po sila tapos yung mga suki. Ang dami namin mga nasirang isda dito.
Sa pagbabago ng kanilang pwesto, mas madali kaya para sa kanila na magkaroon ulit ng mga mamimili at suki? Lalakas naman to Siguro okay naman na. po kapag tumagal-tagal na rin po. Kasi siguro kagaya nga po nung Mahina pa sa ngayon eh. sinabi nung iba na ilang taon na rin pong may nagtitinda sa Riles. So, kumbaga nasanay na rin po yung mga mamimili na doon sila bumibili. Minsan hindi nila makita yung mga suki nila na tinitinda. Parang narito rin. May minsan, mahina na rin sa rilis. Dahil nga hati-hati na rin. Yun, kagaya nga po ng sinabi ninyo, mas madali po yung makakuha ng customer doon po sa Riles. Ano po? Oo, totoo yun. Tulad ng sinabi ko, yung kasing mga tao doon, kahit sa tabi ng Riles, established yun. Like itong bagong palengke, this is ano pa lang ito, 7 months pa lang. Kaya talagang dito, medyo ang mangyayari, parang hihimukin mo ulit ang tao na, come, pumasok kayo. Hindi katulad doon, 30 years na nakatayo yung palengke. Kumbaga po parang nasanay na Sanay na, sila. oo. Nga po, kagaya nga po na sinabi ninyo, mas madali pa rin po talaga yung pagkuha ng customer po roon. Ano po? Kasi sanay na. Sa laki ng pagbabago at adjustment sa kanilang kinatatayuan ngayon, malaki rin kaya ang pagbabago sa kanilang kinikita sa araw-araw kumpara sa kinikita nila noong nasa Riles pa sila. Oo naman. Bago, galing ako ng merkado eh, bago ako pumunta dito. Sobrang Hirap. bumaba rin. Malaki. Doon kumikita kami talaga. Dito nalulugi. Sa hirap na kanilang kinakaharap, alamin natin kung sa kabila ng pagsubok ay naisipan ba nilang magbago o palitan ang kanilang ibinibentang produkto. Ganito pa rin. Wala Ganito pa naman rin. iba kasi ititinda na iba. Yan lang. Tapos yung mga isdang alat, yung mga tulingan, dalungan, yan lang. Ang Pero lahat. hindi po ninyo naisipan. Hindi pa rin naisipan dahil nga palaki rin po na ng eto. May sister ko lang, eto, sa kapatid ko to, kinukuhanan ko. Kumuha ko dito sa kapatid ko. Siya nagtitinda siya sa umaga, sa tanghali naman ako. Kayo naman po. Nanggaling sila sa ganung trabaho and magpapalit po sila just because of the relocation that happened. Mahirap man tanggapin, pero yun ang katotohanan. Kasi ultimo, lahat ng bagay may adjustment yan. Pera nga, yung piso nung araw mahalaga. Ngayon, walang value yung piso. Ang value ngayon ng piso, 100 pesos. Kaya talagang dapat, bilang isang tao, flexible tayo. Diba? Flexible ka na mangyayari yung pwedeng dapat mangyari. Nung nagsimula po kayo doon, since yun nga po magkakaroon nga po ng relocation o pagbabago po ng pwesto ninyo, naisip niyo po ba na baguhin yung tinda ninyo? Kasi baka sa pwesto na to, baka mas kailangan nila ng ganito. Naisip niyo rin po yun? Nabago. Nabago po? Kasi nung ako'y nandun, tilapia din siya. Tilapia sa lake. Tapos hipon. Mga ganyan. Ang din ako doon. Space Creek. Eh nung lumipat dito, nawala yung mga isdang yon. Kaya napaano ko sa isdang alat. Hanggang sa bumalik ulit ako sa tilapia at bangus. Kasi mas yung kita doon kaysa sa isdang alat. Talaga pong dumepende rin po talaga kayo kung saan pwesto. Kung alin ng magandang bilihan, magandang pagkakakitaan, doon ako Nabago kaya ang presyo ng kanilang mga paninda matapos maging matumal ang benta sa bago nilang pwesto? Paninda po. Hindi, ganun pa rin ang bentahan. Ay, hindi niyo po doon. Kasi mataas din naman ang bigay sa amin talaga ng ng dealer. Kagaya nga po nung sinabi ninyo na there were some adjustments that happened or there will be some adjustments that could happen pa sa iba't ibang mga nagtitinda po. Possible naman po siguro mangyari yung pag-a-adjust po ng presyo from siguro lower noon na much higher ngayon since there is relocation happen. Totoo ka naman. Ang presyo naman, fluctuate yan eh. Depende na lang sa kinukunan mo. Like ako, pag namili ako, tinulada. Ibig sabihin, mas marami. Mas marami ako may discount. Mas marami ako may bibigay na mas murang paninda sa tao. Nakita naman ninyo ang sitwasyon. Wala naman sa ganda ng palengke yan eh.
Wala din sa itsura ng palengke. Sa presyo. Nasa presyo talaga. Nang pwede mong ibigay na dapat bilhin ng tao na mas mura. Pag mas marami ka kasing bibilin, like example, nakita nyo itong itlog na pula, binibili ng misis ko yan dati, 15 pesos. 14 pesos ang puhunan. Ibenta mo ng 15 pesos. Ngayon, humanap ako ng ibang supplier. Mas mababa po ba? Oo. Ang benta nila, same. Parehong 14. Kaya lang sabi ko, hindi ko may bibigay ng mas mura sa tao yan. Kaya ang ginawa ko, lahat ng production nila, binili ko. Binigay niya sa akin ng 13. Ibibigay ko ngayon ng 14 sa mamimili. Mas malaki. Mas malaking adjustment. So doon makikita mo yung diferensya na wala sa palengke yan. Nasa nagpapatakbo ng pwesto yan. Parang diskarte na lang po. Oo, pamamaraan. Oo, Tumaas malaki. Taas. Noon nakukuha lang namin yung tilapia talisay. 95 to 100. Ngayon, 135 na 135. Bilang isang negosyante at mamamayan, mahalaga na may plano tayo para sa ating hinaharap. Alamin natin kung ginawa at naisip din ba nila ito noon pa lamang. Hindi namin isip yun. Kasi talagang doon na talaga. Wala kami Talagang Hindi namin naisip ng mga tindera na talagang mawawala kami doon. Hindi namin naisip yun. Kasi marami rin pong nawalan ng ano po. Hindi namin maiisip talaga yun. Akala namin habang buhay na kami doon, hanggang sa tumanda na ako doon. Ang ganda ng tanong mo. Yung sitwasyon kasi ganito. Yung tanong mo talaga, namutawi sa isip namin yan. Kasi nga, nabago yung sitwasyon. Iniisip namin na ang laki, parang ang laki ng babayaran namin. Papasukin kaya ng tao to. Ganon. Pero nung naging actual na siya, mas pinapasok ng tao, unang-una mura, malinis. Makikita mo, ang sitwasyon ng palengke is hindi naman sa dinadown natin yung realize. Kasi, unang-una kung sa akin na, sa side ko, hindi ko naman nilalahat. Sa akin pananaw, mas gusto ko yung ganito na mas maayos. Stable na po. Oo, kasi ang mga mamimili, nasa tamang lugar, hindi ka nag-aalalang madudukutan. Ito, may mga CCTV, may security, malinis, yung facility, hindi mabaho. Kumbaga po wala ng pangamba na in the future may mga ano. Meron pa din. Hindi. Talagang diretso lang po tayo sa Kapaki-pakinabang nga ba ang naganap na clearing operation o isa lamang ito sa mga nagpahirap sa ating mga kababayan? Itinayo nga to para sa kabuhayan ng tao eh. Depende na lang sa kanilang... kung paano nila i-claim. Oh yes! Oh. Merong sabihin natin nasira yung kabuhayan. Pero okay lang din naman na wala. Ayos din naman yung nalipatan. Kasi wala naman talaga magagawa eh. Dahil yung lugar na yun ay meron sariling may-ari. Eh siguro yung may-ari na yun, meron gustong gawin doon sa kanyang pag-aari niya. Wala. Alis ka syempre. Kasi hindi mo naman talaga sarili yun eh. Hindi ko naman maano si sa amin nagpalis. Gawa ng talagang kailangan talaga na yung lugar na yun na mawala. Kaso bungala ang nangyari, dapat binigyan niya kami ng kasi ang bulong after 3 years pa daw dapat matapos yun na sabi ng mga So, nabigla lang po talaga kayo. ikaw mo, pinagawa na itong na to, kaya ganun din naman daw mangyayari eh. Kaya mga kasama namin ng tindera, hindi nga makapunta dito. Mahal nga daw ang dito. Sabi nila. Pero yung iba naman, nakakaraos. Wala idadaos. Pag maraming kantinda, naidadaos naman. Ano naman kaya ang tugon ng lokal na pamahalaan sa kaganapang ito? Kung tatanungin mo, hindi talaga. Kasi wala. Totoo lang, wala talaga. Sa lahat ng mga tindera,
nagkaano-ano, nawalan Wala ng kami ng trabaho, kumilit yung Yung kita. iba nga, iba nasa bahay na, iba nagka-tricycle na. Lahat ang daming mga nangyari na hindi na nakakapaghanap buhay doon. Yung sitwasyon ng release, gagawin nyo eh. Hindi ba napansin na sa mamatid na siya? Opo, tinutuloy na to. Oo. So, alam mo, like ikaw ang mayor, ginagawa yung isang lugar, mga crane ang bubuhatin. Papayag ka ba na nasa tabi nun ay palengke? Kasi lamang ang aksidente. Kasi, kasi gastos pa rin po yun ang pamahalaan. Yung safety ng mga tao bilang isang ama, yun ang titignan mo. Hindi lang mabuksan sa isip nila. Tingnan mo, pilit nilang ikiniklaim yung release. Eh ano ba release? Really? Palengke. Palengke ba siya? Really? Release. Daanan ng train. At ang nag-uutos yan, hindi LGU. National. Wala, hindi na ako, Pumasa. oo, hindi na ako masa. Siyempre, sariling ano na lang sikap. Sa tingin ko, sa tanong na ito sila magkakaroon ng kani-kanilang pananaw. Ayan, medyo namayat ako. Sa pagod po ba? Stress, pag ano nga. Doon nga sa merkado, hila dito, hila doon. Naging negra ako doon. Naging ulit ba ako doon? Totoo lang. Hindi pa ako doon. Siyempre Lagi may... nasakit ang ulo ko. Siyempre, umalis ako doon. Stress ka na nga, hindi ka na kumikita. Lalo pang nasakit ang ulo sa sobrang init. Nung lumipat ako dito, okay naman ako kahit paano, kumikita na panggastos lang. Pero siyempre may Hindi, halo. walang sobra, basta panggastos lang namin. Ah, Nakakabayad lang sa bahay, ng upahan, mga panggastos lang. Yun lang aking kinikita sa ngayon. Hindi na kasi may alis palengke nga eh. Andyan pa rin yan eh. Kahit anong ganda ng SM nga eh, napapasukan niya ng mga magnanakaw eh, di ba? Kaya lang yung difference kasi na katulad ng tanong mo kanina, release at saka ito. Yun yung sa may release at saka ito. So dito, komportable yung mga tao, walang dadaang train. Oo, opo. Yun lang po yung sinabi ko sa parang kumbaga sa mga nandito na less pangamba na kumpara sa mga nandoon pa rin po. Like sample lang ganito, anak kita. Anak, bumili ka nga ng kamatis sa release. Mag-aalala kaya ako sa'yo o hindi? Magkaalam. Bakit? Kasi marami pong posibilidad na pwedeng Yun! Anak, nasaan ka na? Ganun yun eh. Dahil pakadumaan yung trend, hindi mo mapansin. Yun ang pagkakay. Nung ano naman, naglako na lang ako ng ng scrap food. Kaya kung mayroong sariling sidecar, yun ang ginamit ko panlako nung sagsagan na talagang inaalis na. Pero hindi naman basta-basta inalis talagang, alis na, ganyan, demolish na, hindi naman. Unti-unti naman nila yun. Kasi gawa ng mga taong doon lang din umaasa sa hanap buhay na yun. Hindi naman sila yung persahan na yung tulad na nakikita natin demolish na. parang Oo, di ba may nagsasakit. Bigla na lang, Hindi naman. Unti-unti nilang inano yun hanggang sa nawala. Tama nga ba ang naging desisyon ng pamahalaan na paalisin at ilipat sa isang hindi pa kilalang lugar ang ating mga trabahador? Wala naman kami magagawa kasi talaga. Kahit kami na pinaalis nila, susunod kami kasi yun ang panahon din. Ang mga tao sa release ngayon, tago-tago lang sila doon. Hindi naman talaga nainatagtagan ng kanilang sarili. Tago-tago lang. Mahirap din ang nangyayari doon sa mga kasama namin. Hindi. siyempre may nandun pa rin po talaga yung pangamba na baka mamaya mas lalo silang mabigla na paalis ng dito. At panghuli, ano ang nagbigay sa iyo o sa inyo ng inspirasyon at lakas ng loob na magpatuloy at ano ang inyong mensahe at advice para sa mga kapwa mo manininda, negosyante at sa aming mga estudyante patungkol sa daloy ng buhay? Kayo mga estudyante, para kayo ng maayos ng ayos.
At kung hanggang saan kaya ng mga magulang mo kayo pag-aralin, mag-aral kayo. Kasi kami mga tulad namin, mga tindera, wala kami talagang, wala ako, grade 3 lang ako. Kaya nga ako pinag-aaral ko. Okay lang naman po yun kasi hindi naman po talaga sa antas ng pinag-aralan talaga masusukat ang kakayahan Talagang ng dumating tao. sa buhay ko na hindi ako nakakatapos. Pero mga apo ko pinag-aaral. Mabuting bagay naman po. Tinutulungan ko yung mga bata, mga apo ko para makapag-aral. Huwag nang gumaya sa amin, mga magulang nila, ganun. Pero panigurado naman po may malaking matututunan din po yung mga apo ninyo sa inyo. Bilang isang ah, businessman o isang naghahanap buhay, depende sa tao yun. Ang ikatatatag ng iyong hanap buhay. Unang-una, alisin mo bisyo, luho, mga hindi kailangang bagay. Di ba? Kasi pag sinbayan mo niyan, ang negosyo mo, wala. Kung ano yung mga bagay na kailangan lang, Doon na po. doon lang tayo. Kasi mahirap lulukin ng isang bagay na hindi mo naman kaya lulukin. Ito naman. Di ba? At saka focus mo yung isip mo. Hanap buhay mo. Oh. Alisin mo ang sugal, inom, babae. Yan kasi yung mga Pagpa-distract po ano. sisira talaga. Maging mapagmasid sa mga ano natin. Yung sa presyuhan, at ang pera, hindi basta-basta bitaw. Siyempre, kailangan mo na may tipit-tipit ka din in case na meron tayong kailangan emergency dyan. May mahuhugot. May mahuhugot ka. Kasi hindi lahat ng pagtitinda o kung anong negosyo, okay ang kita. Meron palugi. Kumbaga, Meron kang ipapaikot na sarili ng pera. kumbaga hindi po laging hayahan. Oh, hindi. Hindi laging baga. Oo. Hindi laging talagang Kaya kailangan meron kang nakaipon para in case na nalugi ka o ano, meron kang ipang babalik. Babalikan para ano ka pa rin, kumbaga buhay ka pa rin sa pagtitinda, sa hindi mahirap na, pagnegosyo. lalo na po sa panahon ngayon na kumbaga kahit sabihin na natin kahit kamag-anak ko mahirap na Oo. lapitan, mahirap ng pagkatiwalaan kasi yun nga po may maraming lumalaganap na kasi kahit sa mga negosyante ng mga mayayaman na kapag ka nasa pangalunan ng kapatid, bigla na lang mawala na mga. Mahirap din po talaga kapag ka walang sarili sa sarili. Sarili mo. Kasi wala naman ibang tutulong sa kundi sarili mo. Opo. Yan ay naranasan ko yan. Walang ibang, sabi nga nila, maigi pa nga lumapit ka sa iba kaysa sa kadugo mo. Ay di mas, ano mo na lang yung sarili mo. Kasi wala ka naman ibang lalapitan kung sa iba ka naman lalapit parang nakakahiya naman yata andyan ang mga kamag-anak mo, di ba? Or di sarili mo na lang. Iba-iba ang naging kasagutan at pananaw ng ating mga kababayan ukol sa naganap na clearing operation. Kagaya ng sabi natin kanina, ito ay maaaring dahil sa iba-iba rin nilang karanasan, pinagdaanan at pagkakaintindi sa nangyari sa kanila noong mga nakaraang buwan. May nagsasabi na maganda ang naging epekto ng clearing operation sa kadahilan ng napunta sila sa mas malinis, malawak at hindi delikadong lugar na mapagbebentahan. At may ilan din namang nagsabi na walang magandang naidulot ang clearing operation sa kanilang buhay sa kadahilan ng mas napahirap at napabigat ang kanilang trabaho lalo na't kailangan nilang magsimulang muli sa umpisa. Pangunawa, pangintindi, at respeto ang dapat nating pairalin sa ganitong klaseng sitwasyon lalo na kung hindi natin alam o hindi tayo mismo ang nakararanas ng hirap, pagod at sakit na nararamdaman ng iba. Maaaring hindi tayo sang-ayon sa pananaw ng isa, ngunit wala tayong magagawa dahil hindi natin alam kung anong klaseng hirap ba talaga ang naranasan at nararanasan niya. Isang malaki at taos-pusong pagsaludo sa lahat ng trabahador, negosyante at mamamayan ng Kalamba sa patuloy na pagkayod at hindi pagsuko sa buhay.
inspirasyon kayo ng karamihan, lalo na ng inyong mga pamilya. Bayan kong Pilipinas, lupain ng kinto't bulaklak, pag-ibig na sa kaniyang palad, nag-alay ng ganda't nilak, at sa kaniyang yumi at ganda, dayuan ay nahalina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang dimag na sang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha ko't dalita, aking adhika, makita kang sagdalaya. Ako ay isang anak mahirap, lagi na lang akong nagsusumikap. Ang buhay ko'y walang sigla, puro na lang dusa. Paano na ngayon ang buhay ko? Sa akin ay walang tumatanggap, mababa raw ang aking pinag-aralan. Grade 1 lang natapos ko, no read, no write pa ako. Paano na ngayon ang buhay ko? Isang kahig, isang tuka, ganyan kaming mga dukha. Isang kahig, isang tuka, ganyan kaming mga dukha.
John Rick Franco Camposano. I'm Lemer Rose de Janicio. Abigail Cruz Malinaw. Jewel Tapia. Catherine Jane Maniaga Magno. Ken Cedric C. Artificio.